Di rin ginabukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ni dating LTFRB board member at ngayon kongresistang si Manuel Iway na babaan na ang minimum na pamasahe sa jeep. Gate ni Iway at iba pang grupo na papanahon ng magbawas pasahe dahil sunod-sunod na rin ang rollback sa presyo ng krudo. Katunayan, ngayong linggo nga may posibleng panibagong rollback na namang aasahan ang mga motorista. Pero wala pang anunsyo ang mismong mga kumpanya ng langis. Ang mainit na balita natin ni Julio Segovia. Abiso sa mga motorista, huwag munang magpa-full tank. Isa pang bugso ng malakihang rollback sa petrolyo ang aasahan ngayong linggo. Sa kwenta ng ilang oil industry sources, posibleng mahigit piso ang bawas presyo sa gasolina, habang lagpas 50 sentimos naman ang rollback sa litro ng diesel. Ay, malaking tulong ho yun dahil siyempre pababawas sa mga paggastusin. Mas pabor po sa amin na may mga sasakyan na mas magbaba pa po yung nila, pagbaba po ng diesel. Sa ngayon, nasa 47 pesos na lang ang litro ng gasolina. Ang diesel naman, nasa 35 peso level na ang litro. Mula nitong Enero, umabot na sa higit 6 na piso ang kabuang rollback sa gasolina, habang 8 piso naman ang natapyas na sa litro ng diesel. Kaya para sa mga pasahero, wala nang dahilan para hindi ipagkalob ang bawas pasahe sa jeep. Dapat po babaan din po na kahit konti. Okay lang ibaba syempre kasi pag tumaas naman, tinataas din naman pamasahe. Dapat fair lang. Bukas ang unang pagdinig sa petisyong bawas pasahe ng dating LTFRB board member at ngayon kongresistang si Manuel Iway. Nais niyang ibalik sa 8 ang kasalukuyang 8 pesos and 50 centavos na pasahe sa jeep. Pero tutol pa rin dito ang ilang transport groups. Ayon sa akto, hindi lang naman petrolyo ang basehan sa paggalaw ng pasahe. Nangangamba rin daw ang grupo na sumipa ulit ang presyo ng krudo sa world market ngayong taglamig na sa Amerika. Alam naman natin na pagka dumarating ang Kapaskuhan, magiging idea naman ng mga oil company niyan ay tataas ang halaga ng dolyar. Sa Department of Energy na mismo galing, hindi tiyak na magtutuloy-tuloy pa ang mga bawas presyo. Baka raw kasi magbawas ng produksyon ng mga bansang nagsusupply ng krudo sa buong mundo dahil sa oversupply ng petrolyo ngayon sa merkado. Sa November 27 nakatakda ang pulong ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Julio Segovia, GMA News.